Kaya't hindi matukoy ng mga anak ng mga tao ang kanilang mga kamag-anak, ni hindi malaman ng mga lalaki o babae kung sino ang kanilang mga ama o ina, maliban sa ilan lamang sa kanila. At ito ay dahil sa pagkawasak ng Jerusalem, kung kaya't hanggang sa araw na ito, walang tiyak na makikita sa mga kasulatan, maliban sa mga pangunahing kasulatan lamang, mga kasulatang naisalin na bago pa ang pagkawasak ng Jerusalem. At saka, dahil ang ilan sa mga kasulatan ay binago, hindi matiyak ng mga tao kung paano sila nag-asawa, at hindi nila makilala kung sino ang kanilang mga asawa o mga anak na babae. Hindi nila alam ang kanilang mga pangalan o ang kanilang mga kamag-anak. Ni ang ayos ng mga henerasyon, ni hindi nila alam ang tungkol sa pagkakahan. At si Jechonias ay nanatiling 17 taong nakagapos sa bilangguhan sa Babylonia. Pagkatapos nito, siya ay pinalaya ni Marzuk na hari ng Babylonia, na siyang nagpakasal sa kanya sa isang babaeng nagbangalang Dalila na anak ni Eliakim, at sa kanya niya naging anak si Salathil sa Babylonia. Gayunman si Jechonias, ama ni Salathil, ay namatay sa Babylonia, at pagkatapos ay nag-asawa si Salathil kay Hadast, anak ni Elkana, at ipinanganak ni Zerubbabel. At si Zerubbabel ay nag-asawa ng isang babae na ang pangalan ay Malka, anak ni Ezra na eskriba, ngunit wala siyang inyasaran niya sa Babylonia. Mga araw ni Zerubbabel, na siyang matanda sa mga anak ni Israel, isang haring Persiano na nagtangalang Siro, na naghari sa Babylonia, ay nag-asawa ng isang babaeng nagngangalang Meshar, kapatid ni Zerubbabel, na matanda sa mga anak ni Israel. At ginawa niya itong reyna ayon sa kaugalian ng mga reyna ng Persya. At nang siya ay maging reyna, siya ay nakakuha ng pabor sa hari, at hiniling niya na kanyang kaawaan ng mga anak ni Israel, at payaunin sila pabalik sa lungsod ng Jerusalem. Ang aklat ni Adan, eto Hamanakak, Enanias, Awapahai, Biaptik, Itsikne, Usak, Sikspat, aklat yor, iko pagda, aklat ni Adan, pagbuba. Gayon man, mahal na mahal ni
Shiro si Meshar, kapatid ni Zerubbabel, gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Kaya't nagbigay siya ng mahigpit na utos na lumibot sa buong lupain ng mga Kaldeo at tipunin ang mga anak ni Israel sa Babylonia, ang bahay ng kaharian, at kanilang tinipon sila ayon sa utos ng hari. Pagkatapos sinabi ni Shiro kay Zerubbabel, kapatid ng kanyang asawa, kunin mo ang iyong mga tao at pumunta ka sa iyong lungsod na Jerusalem at itayo mo itong muli gaya noona. Nang ibigay ng mabuting Shiro ang utos na ito tungkol sa pagbabalik ng mga anak ni Israel sa Jerusalem, sa lupain ng santuaryo, nagpakita sa kanya ang alahaya sa isang pangitain habang natutulog at sinabi sa kanya, sapagkat ginawa mo ito, tatawagin ka nilang Shiro na makamahal, at ang pangalang ito ay ibibigay sa iyo, sapagkat nagpauli ka niya mga dayuhan sa kanilang sariling lungsod, at sapagkat nagutos ka tungkol sa muling pagtatayo ng Jerusalem. Pagkatapos, ang mga anak ni Israel ay bumalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Si Zerubbabel ang matanda sa kanila, at si Osias, anak ni Zadok, sa mga anak ni Aaron ang naging pinakapunong kahan sa kanila. Gaya ng sinalita ng anghel ng Heba, Yahweh kay Zacarias na propeta, na nagsasabi,